Pinoy Love Story Series. Si Mia, isang dalagang may kaakit-akit na angking kagandahan. Lahat na yata ng kababaihan sa lugar nila ay kinaiinggitan siya. Paano ba naman ang kagandahang iyon ang nagdala ng swerte sa pamilya para maiangat ang buhay nila mula sa kahirapan? Kung dati halos gumapang na sila sa hirap, ngayon ay nakakariwasa na ang kanilang pamilya. Yung kanya lang naman ang puhunan niya kaya gumanda ang buhay. Taas kilay na tura ng isang kapitbahay. Kaya nga, kung nagkataon mukhang pusit yang si Mia, ewan ko lang kung may magkakagusto riyan. Pagsang-ayon naman ang kasama nitong chismosa. Sa kabilang banda, isang binata ang lihim na nakamasid sa dalaga. Si Recojon Santiago, isang bakasyonista sa resort na pag-aari ng dalagang si Mia Cruz. Napakaganda niya. Usal ni Rico habang pinagmamasdan ang babae sa di kalayuan. Para itong Korean model, manipis ang katawan, glass skin ang balat, may mahabang buhok na alon-alon. Umabot ito hanggang bewang. Nahahalina ang binata habang nakatunghay sa dalagang nakatayo sa pathway. Totoo ba talagang tao ito o manika lang? Napapangiting tanong niya sa sarili. Lumapit siya sa dalaga upang makipagkilala rito. Hi! Ang lapad ng ngiti niya. Ako si Rico. May I know your name, please? Walang hiya-hiyang sambit niya. Tingin niya kasi mabait ito base sa nakikita niyang kaamuhan sa mukha ng dalaga. Mia, wika ng babae sa kainabot ang kamay. Magsasalita pa sana ito nang marinig nito ang boses ng matandang babae. Anak, kanina ka pa hinahanap ng asawa mo. Aalis na daw kayo. Ay halika na. Anang babae at hinawakan nito ang dalaga sa braso para ilayo kay Recojon. Sa paraan ng pagtitig nito sa binata para bang may nakakahawang sakit si Rico, kaya nais nitong ilayo agad si Mia. Panghihinayang ang nararamdaman ni Recojon ng mga sandaling iyon. Sayang, may asawa na pala siya. Aniya sa sarili. Naipamulsan niya ang kamay habang nakatanaw sa dalawang babae na papalayo sa kanya. Sayang talaga. Aniya, ngayon lang siya nagka-interes sa isang babae na pornada pa. Pero, di bale. Narito siya sa resort para mag-relax dahil sa stress mula sa trabaho. Hindi para humanap ng karelasyon. Tingin niya sakit lang talaga iyon sa ulo kaya kakalimutan na niya ang humarot. Humarap siya sa asul na dagat at banayad na pinagmasdan iyon. Pabalik na siya sa villa nang mapansing wala ang susi niya. Kaya pumunta siya sa customer service para magpa-assist. Napahinto siya sa tapat ng larawan, si Mia iyon. Kaya di niya maiwasang mapahanga at sambahin ang malaking painting nito na nakasabit sa labi ng resort. Yan ang anak kong si Mia. Siya ang nagmay-ari ng property ito. Pagmamalaking banggit ng matandang babae na nasa likuran niya. Ito ang humila kay Mia kanina. Alam mo ba kung sino ang nagpagawa niyan? Sino po? Ang asawa niya. Ngiti nitong saad. Mayaman ang asawa ng anak ko. Pagmamalaki nito. Big time na negosyante siya rito sa Pilipinas. Binigyan niya nga kami ng kabuhayan. Alam mo iho, galing kami sa walang-wala. Ngunit dahil sa anak kong yan at sa asawa niya kaya nagkaroon kami nito. Napaka-generous naman kasi nang naging manugang ko na yun. Kaya nga talaga namang pinagmamalaki ko siya. Proud na litan siya nito sa binata. Ngumiti lang ang binata sa kausap. Napakaswerte niyong magulang kung ganun. So paano po? Mauna na ako. Wika niya. Double kill yata siya ngayon. Pinamukha sa kanya ng babae na may asawa na talaga si Mia at huwag siyang makatingin-tingin dito. Sa kabilang dako, namimilipit si Mia sa sakit ng katawan dulot ng matinding bugbog ng kinakasama niyang si Manolo. Napakasiloso kasi ng matandang ito. Lahat ng lalaking makikita nitong napapalapit sa dalaga ay talaga namang may masamang nasasabi at ang dalaga ang napagbubuntunan. Kesyo gusto naman daw nito. Tama na Manolo, parang awa mo na.
Humahagulhol na wika niya sa matandang lalaki. Umamin ka. May kausap kang lalaki kanina. Sino siya? Bulyaw nito sa kanya habang hawak ang panga niya. Wala nga. Isang malakas na sampal ang dumapos sa panga niya na halos ikalabo ng paningin niya. Di totoo yan. May nagsabi sa akin. May kausap kang lalaki kanina. Huwag kang magsinungaling. Hinawakan nito ang braso niya at ibalibag siya sa sahig dahilan para magsunggaba siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala nga akong lalaki? Hirap na paliwanag niya at halos di na makahinga. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bulyaw nito sa kanya bago siya nito tinadyakan ng ilang ulit. Halos di siya makahinga sa pangyayaring iyon. Doon lang siya tinigilan ng lalaki matapos siyang makita na halos di na makagulapay sa sakit at hapde na nararamdaman. Ikaw naman kasi Mia, sabi ko naman sa'yo kanina huwag ka nang aalis. Dahil magagalit si Sir Manolo, lumakad ka pa rin. Ayan tuloy, nahuli ka. Naninisi ng malumanay ang kasambahay habang nilalagyan siya ng yelo sa pasan niya. Nang sa ganon, di mamumuo ang dugo rito. Wala namang masama sa ginawa ko, Aling Taning. Siya lang talaga ang may maruming iniisip sa akin. Hindi ko na talaga kaya to. Hirap na ako. Nanghihinang ani ng dalaga kay Aling Taning. Humingang malalim ang matanda bago nagsalita. Ngayon alam mo na, lumabas na ang totoong kulay niya. Kaya pati ang anak niya, iniwan na siya dahil sa sama ng ugali niya. Napakalupit niya. Pinanindigan ng balahibo si Mia sa narinig. Manang, tulungan niyo po ako. Nais ko na pong umalis dito. Gusto ko na siyang hiwalayan. Kung iniisip mong iwanan siya, di ka makakaalis sa kanya hanggat nababaliw siya sa'yo. Dahil kahit saan ka magtago, mahahanap ka niya. Ano pong gagawin ko ngayon? Ayoko pa pong mamatay. Gusto ko pa pong mabuhay. Hindi ko rin alam, Iha. Kung may alam lang akong paraan para makatakas ka sa kanya, ginawa ko na. Kaso, wala din akong naiisip na paraan. Makapangyarihan siyang tao kaya walang sinuman ang maglalakas loob na kalabanan siya. Kung magsusumbong ka naman sa mga otoridad, babaliktarin ka lamang niya at ikaw pa ang lalabas na masama. Kung ganon, habang buhay na po ba ako rito? Humihikbing, wika niya sa kawalang pag-asa. Ikinalulungkot kong sabihin pero baka ganun na nga. Wala ka ngang magagawa kundi maging sunod-sunuran sa kanya. Dahil kung hindi, patuloy ka lang niyang sasaktan. Nang mga oras na iyon ay hopeless na ang dalaga na makawala pa sa kalupitan ni Manolo. Minsan na siyang lumapit noon sa isang kaibigan dahil akala niya matutulungan siya nito. Pero nagkamali siya. Dahil sinaktan lamang siya ni Manolo nang mahuli siya at walang nagawa ang kaibigan niya. Kahit pa pulis ang nobyo nito. Sorry Mia, wala kaming magagawa para sa'yo. Maraming koneksyon yung sugar daddy mo. Baka kami naman ang malagay sa alanganan kapag tumulong kami sa'yo. Napisal niya ang kamay ng kaibigan. Ayos lang po, Jen. At nauunawaan kita. Wika niya at naluluhang iniwan ito. Naluluha siya sa miserableng buhay na napasukan niya. Nabibili niya nga ang lahat ng nais niyang luho sa katawan kasama pati ang pamilya niya. Ngunit ni isa sa mga ito walang nakakaalam ng tunay niyang kalagayan. Ang inaakala ng mga tao ay langit na ang kinalalagyan niya. Ngunit ngayon isa pala ang malaimpyernong lugar. 2 years ago, akala niya jackpot siya sa kay Manolo, di pala. Dahil may kapalit lahat ng mga binigay nito sa kanya. Nakilala niya ito sa isang event. Part-time model kasi siya noon ng kilalang brand ng alak sa bansa at doon sila nakatagpo. Naging magkaibigan ang dalawa. Galante si Manolo sa kanya kaya napakadali niyang nasilaw sa pera. Nautusan nito na magsama sila sa napakalaking bahay nito na parang mag-asawa. Pumayag naman siya sa ngalan ng pera. Ito kasi ang pangarap niya para sa pamilya. Bagay na di niya matutupad kahit magkanda kuba pa siya sa pagtatrabaho. Wala siyang kaalam-alam, ganito pala ang sasapitin niya sa poder ni Manolo. Bawat araw pakiramdam niya, nasa hukay ang isa niyang paa kasama ng lalaki dahil sa pagiging bayolente nito. Walang araw na di siya nito nasasaktan emotionally at physically. Minsan nga wala itong pinipiling lugar. Aalis tayo sa lugar na to.
Mariing wika nito sa kanya. Kakain sana sila noon sa isang mamahaling restaurant. Bakit? Nakailang resto na tayong napuntahan. Nagugutom na ako, Manolo. Reklamo ng dalaga. Nalibot na ba naman nila ang buong restaurant sa Maynila? Yun ba talaga ang dahilan? Nagugutom ka? O type mo lang yung chef? Maruming paratang nito sa kanya. Ang sama mo talaga. Kahit sino na lang pinagseselosan mo. Iiwanan na kita dahil nababaliw ka na. Ayoko na sayo. Sigaw niya rito dahil napupuno na siya. Anong sabi mo? Iiwan mo ko? Sige, umalis ka. Tignan natin kung may pupulot pa sa kagaya mong maruming babae. Wala nang lalaking siseryoso pa sayo. Bulyaw pa nito sa kanya, saka siya sa pilitang iniwan sa kalagitnaan ng highway. Sira ulo ka, talagang matanda ka. Sigaw niya rito habang papalayo ito. Ilang oras din tuloy siyang naghintay ng taxi para makauwi. Sa resort siya ng ina tumuloy. Anak, narito ka. Bulalas ng ina niyang si Mrs. Cruz. Di nito inaasahan ang pagdalaw niya. Humalik siya sa pisngi nito. Ate! Masayang wika ng kapatid niyang bunso na si Mika. Kanya-kanyang gawain nito ng abutan niya. Si Mika nasa reception nag-e-entertain ng mga guest. Si Rafael nagmamap ng sahig. Ate, ang sipag ko ha. May bonus ako. Wika ng kapatid sa kanya. Ikaw talaga. Wika niya at hinampas ito sa braso na mahina. Nasaan ang asawa mo? Mag-isa ka yata. Masayang wika ng ina at excited itong makita si Manolo. Wala po si Manolo, Nay. Nasa Cebu po siya. May business trip po siya doon ng isang linggo. Pagsisinungaling niya sa inang busy-busy sa pamamahala sa resort nila. Pero sa isip niya sana magkakatotoo ang sinabi niya sa ina. Nais niya munang makalayo kay Manolo kahit ilang araw lang. Kinasusuklamanan niya ang mga sandali kapag ito na ang kasama dahil sa pagmamalupit nito sa kanya. Kagaya na lang kanina. Iwanan ba naman siya sa katirikan ng araw sa gitna ng kalsada? Ganun ba, anak? Di mabuti dahil napasyal ka na uli rito sa atin. Oo nga po, mama. Mabuti pa po. Tulungan ko na kayo. Wika niya. Kita niya kasing maraming guest ngayon at di na magkanda-ugaga ang mama at kapatid niya sa pag-aasikaso sa mga ito. Kahit na nga mayroon pa silang iba pang mga tauhan. Marami kasi talaga ang guest ngayon palibhasa sa peak season. Mula pagkabata ay dito na sila binuhay ng ina. Dati lang itong isang hamak na staff sa resort. Nang malugi ang nasabing resort ay binenta ito ng may-ari at si Manolo ang bumili para sa pamilya niya. Magpahinga ka muna, anak. Aligagang wika ng ina habang naghahanda ng pagkain para sa guest. Wag na po, ma. Tulungan ko na po kayo. Ano bang ginagawa mo? Marami tayong guest ngayon, anak. Mabuti pa ikaw na ang magdala nito sa guest natin sa kubo. Sige po, mama. Aniya at kinuha nito ang tray ng may lamang pagkain. Dinala niya ito sa isang native na Velia. Naabutan niya roon ang lalaking nakatalikod. Palagay niya nasa late 30s na ito. Matangkad ito at maganda ang tindig. Sir, eto na po ang pagkain niyo. Ilalapag ko lang po sa mesa. Napalingon sa kanya ang lalaki, kundi siya nagkakamali. Ito yung guest nila na nagpapakilala sa kanya. Narito pa pala ito. Alam niya noong nakaraang buwan pa niya ito dito nakita. Sige po, aalis na ako. Wika niya matapos mabistahan ang napakagwapong mukha ng lalaki. Napayuko pa nga siya sa ginawa. Nakakahiya yata. Sa ngayon, inalisan na niya ng karapatan ng sarili na humanga sa isang lalaki. Ni tumingin pa rito. Mula nang maging karelasyon niya si Manolo. Dahil para rito malaking pagtataksil sa kinakasama. Kahit malupit ito sa kanya, faithful pa rin siya rito. Papaalis na siya nang matabig niya ang bowl na may mainit na sabaw. Dahilan para matapunan ang braso niya nang umuusok pa nitong laman. Okay ka lang? Pag-aalala nito, lumapit pa ito sa kanya. Wala to. Hinawakan ng lalaki ang braso niya at binuhusan ng malamig na tubig. Bakit mo ginawa yun? Mabisa yan para di na lumala ang paso mo. Nakangiting wika nito habang hawak ang braso niya. Itinaas pa nito ang mangga sa siko niya. Aray! Napaigik ang dalaga sa ginawa nito. Ano to?
Nanlaki ang mata ng lalaki sa halip na paso ay malaking pasa ang nakita nito na kulay talong na. Wala to. Balewa lang binawi ng dalaga ang braso niya pero hindi ito binitawan ng lalaki. Ano to, Mia? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Paano mo nalaman na may asawa ako? Kunot noong tanong niya. Pangalan niya lang naman ang nabanggit niya rito sa pagkaalala niya. Sabi sa akin ng mama mo. Napailing ang dalaga at pilit na binawi ang kamay. Hindi niya ako sinasaktan. Buong loob na pagsisinungaling niya. Kung ganon, ano yung nasa braso mo? Bakit nangingitim yan? Wala to. Wika ng dalaga sa kainiwan ang lalaki. Sa ina siya dumiretso para kumprontahin sa kadaldalan nito. Mama, bakit niyo po sinabi sa guest na may asawa ako? Kailangan pa ba talaga na ipagkwento mo sa kanya ang buhay ko? Nagulat ang ina sa narinig. Anak, relax. Sinabi ko lang yun sa isang guest natin para bigyan siya ng babala. Babala? Para ano, mama? Anak, kita ko ang labis na paghanga niya sa litrato mo na nakadisplay sa lobby. Sinabihan ko siya na may asawa ka na para di ka na niya pag-interesan pa. Mama, napaka-assuming mo naman na may magkakagusto pa sa akin. Pakli ng dalaga. Abay, bakit hindi? Napakaganda mo kaya. Kaya alam ko marami dyan ang magkakandara pa sa'yo. Lalo na ngayon na mas naging blooming ka pa nang dahil kay Manolo. Pero hindi ka maaaring umibig sa iba at wala na dapat pa ang magkagusto sa'yo. Dahil kay Manolo ka lang. Mama, kinilabutan siya sa tinura nito. At bakit? May reklamo? Huwag mong sabihin may bala ka pang magkagusto sa ibang lalaki ha. Gamitin mo ang utak mo. Di na puso ang pinapairal ngayon kundi utak. Isa pa, nakakahiya kay Manolo. Marami na siyang nagasto sa atin. Kaya naman suklian mo yun ng pag-aalaga at pagmamahal. Huwag mo siyang pababayaan ha. Ayoko nang gumapang ulit tayo sa hirap, Mia. Giba ang balikat ng dalaga sa mga sinabi ng ina. Kung alam lang nito ang kalbaryong pinagdadaanan niya sa kamay ng taong labis na kinagigiliwan nito. Hindi niya lang masabi ang paghihirap na nararanasan niya sa kamay ng matanda. Di niya kayang sirain ang kasiyahan ng ina na ngayon lang niya nakita. For the long time ay hirap silang mag-anak, ngayon lang sila medyo umangat. Makakaya niya bang mawala na ito? Laban lang, konti pa self. Naluluhang usal niya sa sarili at iniwan ng ina. Sa isang bakanting vilya siya nagkuble para itago ang hapde at kirot na nararamdaman. Nag-iipon siya ng lakas para kapag sinundo siya ni Manolo marami siyang reserba. Alam niya na susunduin siya nito sa kanila. Doon lang naman kasi ang puntahan niya kapag nakakawala siya kay Manolo. Sinimulan niya ang maingat na pagtanggal ng pantaas na kasuotan habang nakaharap ng salamin. Pinasadahan niya ang mga latay na nilikha ni Manolo. Dahan-dahan, aray. Mahinang daing niya, kasabay ng paglantad ng mga violet niyang kulay sa katawan. Nablangko na ang kanyang paningin. Naaalala niya kung paano ito natamo sa kamay ng lalaking kapiling niya ngayon. Awang-awa siya sa sarili habang naiisip iyon. Ang dami niyan, Mia. Asawa mo ba ang may gawa niyan? Isang lalaki ang lumitaw sa likuran niya, kaya madali niyang binalot ang katawan ng suot niyang blouse. Hindi niya ito magawang lingunan. Nakikita niya ito sa salamin. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sinundan kita para kausapin ka. Hindi mo kailangang magtiis sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong, narito ako. Maaari mo akong lapitan. Kung sino ka man, hindi kita kilala. Guest ka lang namin kaya wala kang pakialam sa buhay ko. Matatag na sagot niya. Ako si Rico. Pakilala nito ulit sabay lahad ng kamay sa kanya. Hindi ka na dapat pa nagpunta rito. Maraming mata sa paligid. Mayayari ako kay Manolo kapag nakipagkaibigan ako sa'yo. Bakit ka ba nagtitiis sa kanya? Wala akong choice. Mapait na wika niya. Meron, Mia. Kung nanaisin mo lang, I'll help you. Di mo kilala ang taong may gawa nito sa akin. Kaya wag mo na akong tangkain pa ang tulungan. Mapapahama ka lang. Mahinang babala ng dalaga. Siguro ngayon, hindi ka pa handa na iwan ang lalaking yun.
naiintindihan ko. Pero kapag dumating ang time na sawa ka na sa pananakit niya, tawagan mo ko. Iiwan ko sa logbook ang number ko. Iyon lang ang sinabi ng lalaki at iniwan siya nito. Habang nakahiga si Rico sa kama ay mukha ni Mia ang nakikita niya. Ang dalagang nakita niya lang ng 2 beses, ngunit para bang ang laki ng impact nito sa puso niya. Kung kagabi ang napakagandang imahe nito ang nai-imagine niya, ngayon iba na. Ang maraming pasa nito sa katawan at nakakahabag na anyo ang bumabalik sa kanyang balintataw. I wish I could help her. May kung anong emosyon ang bumangon sa kanyang dibdib ng sandaling iyon. Naalala niya ang pasang iyon. Parang nakita na niya iyon sa isa pang babae na mahal niya. Martyr din ito kagaya ni Mia. Napapatanong tuloy siya. Bakit ba may mga asawang babae na pumapayag na abusuhin ng asawang lalaki? Napapailing siya. Talaga namang nakakaawa sila. Naipangako niya sa sarili na di gagawin iyon sa magiging asawa niya kung magkakaroon man siya. Tumulong sa paghahanda ng pagkain si Mia sa kasambahay na si Aling Tani. Matapos nilang magluto ay naligo siya para pagdating ni Manolo ay presentable siya sa paningin nito. All set are ready nga. Maya-maya pa narinig niya ang busina ng sasakyan. Kaya naman, padala siyang lumabas ng bahay upang sumalubong dito. Nanlaki ang mata niya sa lalaking bumaba sa kotse. Di yata ito ang ine-expect niyang darating ngayong gabi. Hanggang dito, sinundan mo ko? Inis na tanong niya sa lalaki. Hindi ba sinabi ko sa'yo na di ko kailangan ng tulong mo? Umalis ka na, parating na ang asawa ko. Malilintikan ako sa kanya kapag inabutan niya tayo. Halos manginig-nginig na wika niya habang ipagtatabuyan ang lalaking bisita. Alam niyang anumang oras ay darating na si Manolo. Kaya ganoon na lamang ang kaba niya. Ayaw kasi ni Manolo na malalaking lumalapit sa kanya, lalo na sa pamamahay nito. Ang bisita niya naman ay relax na relax itong nakatayo sa harap niya. Para bang wala itong balak na umalis at nagbabalak pang pumasok sa bahay nila. Doon kasi ito nakaharap at nakatingin at wala nga itong pasabing humakbang palapit sa malaking pintuan. Rico, ano ba? Talaga bang papasok ka? Hindi ka na nahiya? Hinawakan niya ito sa braso para pigilan. Umalis ka dito at huwag na huwag kang papasok sa loob kundi tatawag ako ng pulis. Hindi ito natinag sa sinasabi niya. Tumuloy ito sa paghakbang. Guard, harangin niyo ang lalaking to. Huwag papapasukin sa loob. Sigaw niya sa security para humingi ng saklolo. Kaso nakatanaw lang ito sa kanila. Kaya natetensyon na siya. Ano ba? Tatayo lang ba kayo dyan? Sigaw niya sa mga gwardya sa gate. Nginisihan lang siya ni Rico bago ito nagtuloy-tuloy sa loob. Nakabuntot lang dito ang dalaga. Sa sala siya nito hinarap. Kung ganon, ikaw ang bagong babae ni Papa. Wika nito. Papa? Naguguluhang tanong ni Mia. You heard me right, Mia? Papa ko ang tinatawag mong asawa. Talaga nga bang mag-asawa na kayo? Kailan pa? Napapangising tanong nito. Wala naman kasi siyang nababalitaan na ikinasal uli ito. Namula ang dalaga sa narinig. Ang lalaking ito, anak ng kinakasama niya. Kaya naman pala walang guard na humarang dito noong pumasok ito sa gate nila. I'm sorry, hindi ko alam. Nakatungong wika niya. No, it's okay. Wika nito at tumapat ito sa isang altar na nasa kanto ng nakapwesto, kung saan mayroon ditong larawan ng isang matandang babae. Sa pagkakaalam niya, ito ang namayapang asawa ni Manolo. Namatay daw ito 15 years ago. Tahimik na nagdasal dito si Rico matapos nitong magsindi ng kandila. Nakamasid lang dito ang dalaga. Siya ang mama ko. Namatay siya noong 15 anyos ako. Alam mo ba kung bakit? Nakatingin lang siya rito at matamang nakikinig. Pinagmalupitan siya ni Papa. Wala akong alam noon na palagi pala niya ang binubugbog si Mama sa tuwing wala ako. Nalaman ko na lamang wala na si Mama. Puno ng pasa ang katawan niya na parang sayo, Mia. Bago pa niya ikaw mapatay, iwan mo na siya. Malupit siyang tao. Malumanay na wika nito ngunit madiin iyon at nakikiusap. Rico, gusto kong iwan siya pero paano? Kilala mo ang papa mo.
Kahit saan ako magpunta, hahanapin niya ako. Wala akong laban sa kanya. Magsasalita pa sana ang binata nang marinig ang sasakyan ng ama na bumubusina. Kaya si Mia humakbang para ito ay salubungin. Hindi nga lang natuloy dahil sa kamay na pumigil sa braso niya. Hayaan mo siya. Maotoridad ang utos nito. Ano? Hindi maaari. Tiyak hahanapin niya ako. Gusto niyang ako ang nakikita niya pagpasok niya palang dito sa bakuran niyo. Matigas na wika ni Mia. Namatay si Mama dahil sa labis na pananakit ni Papa. Gusto mo bang matulad sa kanya? Halos ipagsigawan iyon ng binata sa mukha niya. Kung yun ang kapalaran ko, tinanggap ko na. Wika ng dalaga at nagtangka itong kumawala sa binata. Kaya lamang mahigpit ang hawak nito sa pulsuhan niya at hinila ito. Sumama ka sa akin, itatakas kita rito bago ka papaglamayan ng pamilya mo. Marieng sabi ni Rico at parang papel nitong tinangay ang dalaga pasakay sa motor na nasa likurang bahagi ng bahay. Kumapit ka sa akin para di ka mahulog. Sabi pa nito habang mabilis na humahagibes ang kanilang sinasakyang motorsiklo. Kaya nakalayo sila nang walang nakakaalam. Sa isang malaparaisong isla, dinala siya ni Rico, sakay ng isang barko. 2 araw din silang naglayag para marating ang lugar na ito. Siguro naman di na tayo masusundan ni Papa rito. Kampanteng wika nito sa kanya. Kanino bang bahay to, Rico? Sa akin to. Dito ako nagtatago kapag tumatakas ako kay Papa. Alam mo, nagalit din ako sa kanya hanggang ngayon dahil sa ginawa niya sa mama ko. Di ko pa siya napapatawad. Kaya ba kinuha mo ako sa kanya para gumante? Naiiling agad ang binata. No, inilayo kita sa kanya dahil sinasaktan kanya. Kung noon di ko nagawang ipagtanggol ang mama, di ko iyon hahayaang mangyari sa'yo. So, meaning lahat ng magiging babae ng ama mo, ganoon ang gagawin mo? Kung nakikita kong sinasaktan sila ni Papa, oo. Di ako ganoon kasama para konsentihin si Papa. Pero iba ang dahilan ko para ilayo kita sa kanya, Mia. Anong ibig mong sabihin? I like you. May hinang tura nito. Ako gusto mo? Oo, Mia. Una pa lang kitang makita. Nakakatawa man pero gusto na kita. Nanghinaya nga ako noon dahil sabi ng mama mo may asawa ka na. Hindi ko alam na si Papa pala ang tinutukoy ng mama mo. Kaya ipinasya kong kalimutan ka. Ngunit di mawala sa isip ko yung nakita ko sa'yo. Awang-awa ako sa'yo noon. Di ko lang alam kung paano kita matutulungan. Anniversary ni Mama nang pumunta ako sa bahay. Doon namatay si Mama kaya nararamdaman ko naroon lang ang kaluluwa niya. Kaya pumunta ako. Di ko inaasahan na ikaw pala ang aabutan ko. Kaya I grabbed the opportunity na ilayo ka ng tuluyan sa ama ko because I know sasapitin mo ang kinahantungan ni Mama sa kamay niya. At hindi ko papayagang mangyari iyon, Mia. Pero masama ang ama mo. Magagalit siya kapag nakita tayong magkasama. Kilala mo naman siya, di ba? Alam ko. Pero wag kang mag-aalala. Ako ang bahala sa'yo. Di ka niya masasaktan hanggat magkasama tayo. Ngunit di siya titigil hanggat di ako nakikita. Kaya kong pumatay, maipagtanggol lamang kita, Mia. Rico, katangahan ko to. Kaya ayaw kitang madamay pa. Ayokong magkamatayan kayo ng ama mo dahil lang sa akin. Kaya hayaan mo na lamang ako. Tutulungan kita, Mia. Pangako ko yan sa'yo. Di kita pababayaan sa kanya. Hindi mo ako kailangan ipagtanggol, Rico. Dahil isa lamang ako mababang uri ng babae. Kaya hayaan mo na ang patapon kong buhay. Don't say that, Mia. Cause you're not. Hindi patapon ang buhay mo. Hindi katulad ng sinasabi mo. Para sa akin, special ka. Special? Naging babae ako ng ama mo. Binenta ko ang sarili ko sa kanya kapalit ng pera. Paano mo nasabi ang bagay na yan, Rico? Nayakap ni Rico ng mahigpit ang dalaga at pinagkatitigan ito sa mata. Sa akin, special ka. Kahit dumaan ka pa sa buhay ni Papa. Pumayag ka lang na maging bahagi ng buhay ko. Mamahalin kita na higit sa ginawa niya. Di kita sasaktan katulad ng pagmamalupit niya sa'yo, Mia. Kahit tira-tira na lamang ako ng ama mo, gagawin mo yun? Di makapaniwalang tanong ng dalaga na naluluha pa. Oo, Mia. Masuyong wika ng binata habang hinihimas nito ang basang pisngi ng dalaga.
Pero, Rico, hindi ako karapat-dapat sa'yo kaya humanap ka na lang ng mas babagay sa'yo. Naiiling pa rin na wika ng dalaga. Hindi mo kailangan sumagot ngayon, Mia. Alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Marahil iniisip mong katulad din ako ng ama ko dahil iisa lamang ang nananalaytay na dugo sa amin. Pero maniwala ka, we're different. At kahit kailan, di ko ipaparana sa'yo ang naranasan mo sa kanya. Hinding-hindi, Mia, at hindi rin kita mamadaliing magdesisyon ngayon. Hihintayin ko ang tamang panahon na maging handa ka na ibigay ang sarili mo sa akin. Doon nayakap ni Mia ang binata ng mahigpit. Nararamdaman niya na tao sa puso ang sinasabi nito. Ni hindi ito nagmamadali o nananamantala sa kanya. Kahit 2 linggo na silang magkasama sa iisang bahay nito. Napakalayo sa ama ang ugali nito, sobrang malayo. Sa panahon na magkasama sila, nakalimutan ni Mia ang responsibilidad sa pamilya. Nabuhay siya ng malaya, yung tipong sarili lang niya ang iniisip. Hindi naman siguro masama iyon dahil ngayon lang niya ito nagawa. Ang unahin naman niya ang sarili. For the first time, nakaramdam siya ng totoong saya sa piling ng lalaking ito. Tama ito, malalaki na ang kapatid niya para isipin niya ito. Tama na rin siguro ang ilang taong tiniis niya para mabigyan ang mga ito ng magandang buhay, kapalit ng paghihirap niya sa piling ni Manolo. Unti-unti ay tuluyan ang nahulog ang loob niya kay Rico at hanggang sa buong puso niyang ipinagkaloob ang sarili sa binata. Napakasaya na ng sandaling iyon at hindi siya nagsisisi dahil alam niya sa puso niya mahal niya na ito. Hanggang kailan ba tayo magtatago rito? Naitanong niya sa binata. Ilang buwan na rin kasi silang nagsasama. Nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago sa katawan niya. Lumalaki na ito, hindi lingid kay Rico. Labis pa nga ang sayang nararamdaman ng binata nang sabihin niya na may munting nabubuhay sa sinapupunan niya. Hindi ko alam, Mia. Basta, ako, di nataguan ang lugar na to sa akin. Dahil para sa akin, paraiso ito. Dito ko pangarap tumira kasama ka at ang magiging anak natin. Nakangiting wika nito sa kanya habang nakaunan sa hita niya. Nakaupo sila noon sa buhanginan habang nakatanaw sa dagat. Ikaw, balak mo pa ba ang bumalik kung saan tayo nanggaling? Magugulo lang doon ang buhay natin. Wika pa nito sa dalaga. Oo sana, pero kung ikaw ayaw mong umalis dito, ayos lang. Masaya din ako rito kasama ka. Masayang wika niya sa binata. Kontento naman siya na kasama ito. Maraming salamat, mahal ko. Wika ni Rico at hinalikan nito ng marahan ng dalaga sa labi. Patayo na sila noon nang makita niya ang ilang kalalakihan na palapit sa kanila. Pinangungunahan ito ni Manolo at agad silang pinalilibutan. Rico, nanginginig na wika ni Mia habang nakatingin sa mga ito. Ang binata naman nakadipa ang kamay habang nasa likod niya ang dalaga. Hayop kang lalaki ka. Ikaw palang tumangay sa malanding babae na iyan. Gigil na sambit ng matandang lalaki sa anak niyang binata. Hulihin sila. Papa, nagmamahalan kami ni Mia. Magkakaanak na kami kaya sana hayaan niyo na siya sa akin. Nagsusumamong wika ni Rico. Namura ito ng nangangalit na matanda. Talagang nagawa mo pang buntisin ang babaeng pagmamay-ari ko, Rico? Marami diyang iba, bakit si Mia pa? Pinagsawaan ko na yan. I'm sorry, Papa. Pero wala akong pakialam. Isa lang ang alam ko. Mahal ko si Mia at di ko hahayaang saktan niyo siya. Wala kang pakialam kung ano mang gagawin ko sa kanya dahil anak lang kita. May pakialam ako dahil mahal ko si Mia. Mahal? Ano bang alam mo sa pagmamahal, Rico? Hindi ka mahal-mahal ang babaeng niya na inagaw mo sa akin. Mukha siyang pera at binili ko na siya. Kaya ibalik mo siya sa akin. Marami akong alam sa pagmamahal, Papa. Baka ikaw ang wala. Dahil wala kang ibang ginawa noon kundi ang manakit ng mga taong walang kalaban-laban sa'yo. Kagaya na lang ni Mama. Kaya nga siya namatay ng maaga at hindi ako papayag na kunin mo sa akin si Mia. Mariing wika nito sa ama. Mag-isa ka lang, Rico, at marami kami. Tingin mo, may magagawa ka laban sa akin? Napapangising sambet ng matanda. Tinignan ito ng taimtim ng binata. Siguro nga wala akong magagawa laban sa inyo, Papa. Pero kapag kinuha niyo si Mia sa akin, patayin niyo na lang din ako. Kagaya ng ginawa niyong pagpatay kay Mama. Alam ko,
Ganoon din naman ang kahahantungan niya sa kamay mo. Wala nang kwenta ang buhay ko kapag inalayo mo sa akin si Mia. Sambit ni Rico sa ama habang nakaluhod sa paanan nito. Natahimik ang matanda sa tinura ni Rico. Nawala ang angas nito sa nagpapakababang anak niyang si Rico. Nag-iisa ito kaya di niya magawa ang hiling nitong katapusan. Sa huli na naig sa matanda ang puso ng pagiging ama rito kahit na galit ito sa nag-iisa niyang anak. Umalis na lamang ito nang walang paalam sa kanya kasunod ang mga tauhan nito pasakay sa speedboat. Nakahinga ang magsing-irog nang makaalis ang grupo ni Manolo. Rico, malaya na ba tayo sa papa mo? Maluhaluhang sambit ni Mia. Nayakap ito ng binata. Hindi ko alam, mahal ko. Pero umaasa ako na tuluyan din tayong matatanggap ni Papa. Nakangiting wika nito sa dalaga at masuyong hinalikan sa labi. Pinangko nito ang dalaga pauwi ng tinutuluyan nilang maliit na bahay na tama lang sa kanilang dalawa. Mahal na mahal kita. Nakahanda akong mamatay para sa iyo, Mia. Mahal na mahal din kita, Rico. Sa'yo lang ako. Hanggang kamatayan, Rico. Naluluha pang sabi ng dalaga. Walang makakapaghiwalay sa atin, mahal ko, kahit pa si Papa. Ipaglalaban kita sa kanya hanggang sa dulo ng mundo. Naniniwala ako sa iyo, Rico. Matapos magsilang ni Mia ng isang batang lalaki ay bumalik sila sa bayan kung saan doon sila unang nagkita sa resort nila Mia. Naroon pa rin ang pamilya ni Mia. Hindi binawi ni Manolo ang kabuhayan na regalo nito sa pamilya ni Mia, kagaya ng ipinag-aalala niya. Anak, kasama mo ang lalaking yan? Gulat na sambit nito sa kanila. Opo, Mama. At may anak na kami ni Rico, si Angelo. Masaya ang balita nito sa ina. Tuwang-tuwa ka na kasama mo ang lalaking yan? Paano kapag nakita kayo ni Manolo? Tiyak, di niya kayo patatawarin. Tumawa ako. Lalo na nakatira tayo dito sa lupain na pag-aari niya. May baon akong chika tungkol Huwag sa po kayo love of my mag-aalala, life Mama. ko. Nagkausap na kami ni Pang Papa. ani ni Barry. Hinahayaan na niya sa Sino akin si si Palito? Mia. Si Rico ang Pang-asar sa sumagot kanya ni sa ina Sadi. ng dalaga. Shh. Anong May sinabi mo? kasama pang hand gesture. Ama ko I'm po si talking about Manolo. my Fafa David. Ako ang nag-iisang anak Biglang niya. bumilis ang tibok Aminado ng ako na puso masama ko dahil siyang lang sa tao. pagbanggit ng Pero pangalan kahit niya. ganun yun, di Biglang niya ako gusto kong sinaktan maiyak kahit pero minsan. hindi ko magawa dahil Kaya nasa huwag harap po kayong ako ng mga mag-aalala. kaibigan ko. Maayos lang po kami Siguradong ni Mia. magtatanong sila. Nangangako si Papa Reliable sa ba akin yung na di na niya source kami mo? guguluhin pa. Baka just lang Mabuti yan, naman kung ganun, Rico. Ani ni Sadi. Dahil hindi ko Tiwala maatim lang na tayo. mapahamak si Please, may Mia. pag-uusapan Dahil lang tayo. sa pagtatraidor Sagot niya sa naman ama ni mo. Barry. Pero sana Hindi ko rin po hahayaan na mangyari iyon. Mahal na mahal ko si Mia. Masabunutan Sa katunayan po niya, bigla akong kinabahan sa magpapakasal kung na ano po man ang kami. chismis ni Barry basbas nyo tungkol na lang kay po ang David. hinihingi namin. Di kaya may aksidenteng Kung yan ang nakaalam na nais may ng asawa dalawa, na sige. ito. Papayag Hinintay ako. kong bumuka ulit ang Hindi ko na bibig kayo ni Barry tutulan na sa pa. sobrang tagal bumukay Maraming para salamat gusto po, ko nang Mama. ibuka ang mga ito Umaasa para sa po kanya. kayo. Magiging mabait Chismis akong tungkol asawa sa kay dahilan Mia kung at ama bakit sa anak hindi namin si nagkakaroon ng Angelo. love life ang future hubby Masayang ko. wika ni Rico. Untag ni Barry. Mahirap mabuhay kapag Napalunok alam mo ako. may mga tao Ito tayong ang naaapakan. kauna-unahang beses na Magkaganoon nagkaroon ako man ng kahit interes sa kailan. mga Desolution chismis sa ni Barry suliranin, tungkol ito ang kay David. pagtakas. Na ano? Dahil susundan lang tayo Nakasali nito siya kahit sa saan tayo federasyon niyo? magpunta. Malaki Singit man ang ni kasalanang Sadi. nagawa natin sa Umakto ating namang kapwa. Kung naiiyak si matututo Barry. tayo, May nalalaman ibaba ang kang sarili. kapunas-punas ng luha Makakakuha niyang tayo wala ng naman. kapatawaran at Sana nga kaluwalhatian girl, na pero hinahangad hindi natin. Ano nga? Hindi na nakatiis si Sadi at pinagtaasan na ng boses ang maarting bakla sa harap ko na kung hindi pa siya sinigawan ni Sadi ay ako na ang maninigaw sa kanya. Ba't di mo na lang kasi sabihin agad? Ang dami-dami mo pang arte. Eto na, sasabihin ko na po madam, time is gold. Pagsuko ni Barry. Sabi-sabi kasi kaya hindi daw nagkakaroon ng love life si Fafa Daven ay dahil hinihintay nito yung first love niya. First love? Sino? Sino ang first love ni Daven? Alam mo ba kung anong pangalan ng first love ni Daven? Hindi na ako nakatiis, kaya kusa na ako nagtanong. Astrid. Astrid ang pangalan ng babae sa pagkakaalam ko. Astrid. Feeling ko bigla akong nabuhusan ng isang drum ng malamig na tubig. That name rings a bell. And guess what? Uuwi na daw ng Pilipinas ang Astrid na iyon next month. Dahan-dahan akong naglakad papasok ng bahay para hindi ako makalikha ng kahit anong ingay. Past 2 a.m. na kasi at kagagaling ko lang mula sa part-time job ko. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng makaramdam ako ng uhaw.
Palabas na ako ng kusina nang bumukas ang pinto at pumasok si Daven. Suot pa niya ang kanyang business suit, kakauwi lang niya galing sa trabaho. Hinakbang ko ang mga paa ko para sana salubungin siya nang natigilan ako at natulos dahil sa boses ni Barry na bigla na lang lumitaw sa isip ko. Lalong-lalo na ang dalawang salitang iyon at ang pangalan ng isang babae, First Love at Astrid. Napatitig na lang ako sa kanya habang nakasandal sa hamba ng pintuan sa may kusina. Gusto ko sanang tanungin dahil gusto kong sa kanya mismo manggaling ang mga sagot sa mga tanong ko. Sino si Astrid sa buhay niya? Si Astrid ba ang first love niya? Kung hindi ba ako dumating sa buhay niya, nasa piling kaya siya ni Astrid ngayon? Si Astrid ba ang dahilan kung bakit gusto na niya ng annulment dahil dadating na ito sa susunod na buwan? Ilan lang iyan sa mga gusto kong tanungin sa kanya dahil tangi ang sagot lang niya ang siyang paniniwalaan ko higit kanino man. Mahal ba nito si Astrid? Ramdam ko ang pagdaloy ng mga mumunting patak ng mga luha sa aking mga pisngi hanggang sa sunod-sunod na ang mga pagpatak ng mga ito. Wala akong magawa kundi ang takpan ng bibig ko para hindi makagawa ng ingay dahil sa pag-iyak ko. Gusto ko siyang tanungin pero natatakot ako. Natatakot ako na tama ang mga hinala ko. Natatakot ako sa mga isasagot niya dahil alam kong masasaktan ako sa maaaring isagot niya. Hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Napapikit na lang ako ng mariin, kailangan kong magpakatatag. Papatunayan ko sa kanya na mahal ko siya. Papatunayan ko sa kanya na hindi ko siya isusuko ng walang laban. Lalaban ako kahit walang kasiguraduhan. Lalaban ako kahit sa umpisa pa lang ay alam kong talo na ako. Alam niyo yung feeling na hindi pa man nagsisimula ang laban ay pinanghihinaan ka na ng loob. Kinagat ko ang ibabang labi ko at napaupo na lang ako dahil sa panghihina. Pagod sa eskwelahan at trabaho kasama pa ang sama ng loob. Hindi ko pa nakikita ang karibal ko pero pakiramdam ko ay wala na akong kalaban-laban sa kanya. Kumatok ako ng 3 beses bago ako pumasok sa kwarto niya. Kukunin ko kasi ang mga marurumi niyang damit para labhan. Linggo kasi ngayon kaya ang mga gawaing bahay ang aatupagin ko. Maglalaba muna ako bago maglinis ng bahay. Tsaka gawain ko na ito tuwing linggo. Ako ang naglalaba ng mga damit niya at naglilinis ng kwarto niya. Tumaas baba ang balikat niya dahil sa pagbuntong hininga niya tsaka niya ako hinarap. Ramdam ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa pagtitig niya sa akin. You have only 3 months left in this house. So instead of acting like a dedicated maid, why don't you spend your stay here feeling like a boss? He said in a cold voice. Napatungo ako dahil sa sinabi niya. Pinigilan ko ang nagbabanyang luha sa mga mata ko. Sinalubong ko ang titig niya tsaka pinilit na ngumiti. Pwede bang hayaan mo akong gampanan ang mga tungkulin ko bilang asawa mo sa loob ng 3 buwan? Such a hard-headed. Fine, suit yourself. Binawi na niya ang tingin niya sa akin. Tuluyan na akong pumasok sa walk-in closet niya tsaka sinalinan ang mga marurumi niyang damit sa daladala kong basket. Hindi ko maiwasang amuyin ang mga nagamit na niyang damit. Bago ako lumabas ng tuluyan na sa kwarto niya ay natulos ako sa sinabi niya. Anong gusto mo? Lolo is going home tonight from Los Angeles. Lock your room and put some of your things here in my room. Aniya nang hindi lumilingon sa akin. Hindi ko maiwasang hindi kabahan. Wala kaming magawa or should I say walang magawa si Daven kundi ang pakisamahan ako. Dahil ayaw niyang pasamain ang loob ng lolo niya dahil may sakit ito sa puso. Hindi na nagpasundo pa ang Don sa airport dahil baka makaabala lang daw siya sa amin. Sa tuwing bumibisita ang Don, natutulog ako sa kwarto mismo ni Daven. Dahil ang alam nito ay nagkakamabutihan na kami ng apo niya sa nakalipas na mga taon. How I wish. Ako lang naman ang hulog na hulog Ang saklap. Napatayo kaming lahat nang makarinig kami ng makina ng kotse. Indikasyon na naririto na ang hinihintay naming bisita. Sinay Esther ang nagbukas ng pintuan para sa Don. Lights, camera, action. Ngiti Mindy. Welcome home, Lo. How's your flight? Tanong ni Daven pagkatapos magmano. It went well, iho. Nakangiting sagot nito.
Napangiti naman ako nang bumaling sa akin ang tingin nito. Iha, you're still beautiful as ever. Lumapit ito sa akin at niyakap ako na agad ko ring ginantihan. Nakasuot ako ngayon ng simpleng bestida na bihira ko lang gawin. Actually, 3 beses lang sa isang taon, pwera na lang pag nagsisimba ako. Sa tuwing bumibisita ang Don, tuwing Pasko at Bagong Taon. Kayo rin po, mas lalo po kayong nagiging gwapo. Puri ko rito na siyang ikinatawa lang nito. Come on, Lo. I know you're hungry. Let's have our dinner so you could take your rest. Aya ni Devin. Nasa punong upuan ang Don at magkatabi naman kami ni Devin. Soon, soon. Dahil pagkalipas ng 3 buwan ay malaya na niyang makakasama ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ang babaeng gusto niyang maging ina ng mga magiging anak niya. As I saw his smile plastered in his face while saying those words, tsaka ko naaalala kung ano talaga ako sa kanya. I smiled bitterly. For him, I'm not his wife, but the freak girl who ruined everything in his life. Magsasampung minuto na ata ako nakatayo sa harap ng kwarto ni David. Hindi ko alam kung papasok ba ako o hindi. O kaya'y kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya pagpasok ko sa kwarto niya. Sa nakalipas kasi na 3 taon sa tuwing dumadalaw ang Don, ay literal na dalaw lang iyon. Yung dito lang siya sa bahay, kakain ng dinner, tapos didiretso na siya sa hotel para doon magpalipas ng magdamag. Tsaka ito babiyahe kinabukasan sa hasyenda nila sa probinsya at doon mamamalagi ng 1 linggo bago bumalik sa LA. Kaya ngayong ibang gamit ko lang ang inilipat ko sa kwarto ni David at inilak namin yung kwarto ko para hindi maghinala ang Don, pero iba ngayon. Dito mismo ito sa bahay magpapalipas ng gabi. Wala rin itong balak bisitahin ang hasyenda nila sa probinsya. Ibig sabihin mamamalagi ang Don ng 1 linggo dito mismo sa bahay. 1 linggo. Di 1 linggo rin ako sa kwarto ni David. Kung tutuusin, dapat akong matuwa dahil mas lalo akong mapapalapit sa kanya at ganoon din siya sa akin. Pero kasi, hindi ko alam kung paano ako makikitungo sa kanya ngayong magsasama kami sa iisang kwarto ng 1 linggo. Nasanay na kasi akong lagi niya akong binabaliwala. Kaya hindi niyo ako masisisi kung nagkakaganito ako. Ano ka ba, Mindy? Pagkakataon mo na to. Tama. Siguro sinadya ito para mas mapalapit ako sa asawa ko. Akmang bubuksan ko na ang pinto nang bigla na naman akong naduwag. Kung bakit ba kasi lumabas pa ako. Nasa loob na kasi ako kanina. Nakaupo ako sa my couch sa loob ng kwarto habang siya ay tutok sa laptop nito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin habang nasa loob ako ng kwarto kanina. Pinagpapawisan kasi ako ng matindi. Nanginginig din ang mga kamay at mga tuhod ko. Natetense ako ng sobra. Kaya nung nilingon niya ako at akmang may sasabihin siya, ay bigla na lang ako napatayo at nagpaalam na pupuntang kusina para uminom ng tubig. Pagkalabas ko kanina sa kwarto, sinabunutan ko agad ang sarili ko. Ang syunga-syunga kong mag-isip ng excuse. May sarili naman kasing personal ref si Daven sa kwarto niya. Kaya hindi ko na kailangang pumunta pa sa kusina. Pero teka, tama pala dahil baka ayaw niyang pakialaman ko pati ang personal ref niya. Tama lang ang naisip kong palusot para kahit papano ay makalabas ako ng kwarto niya para ikondisyon ang sarili ko. Hingang malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Oh, Iha, what are you still doing outside your room? Hindi ko na natapos ang pag-inhale ko nang biglang magsalita ang Don mula sa likod ko. Sanhi para hindi ako makahinga dahil sa pagkabite ng hininga ko. Parang may sariling utak ang mga kamay ko na nagkusang buksan ang pinto ng kwarto. Pero hindi ko pa ito tuluyang nabubuksan ang kusa na itong buksan ng nasa loob ng kwarto. Sanhi para matumba kaming dalawa at sakto sa ibabaw mismo niya ako lumanding at ang matindi. Lumanding ang labi ko sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ito ang unang beses na nagkahalikan kaming dalawa at aksidente pa. Nung araw kasi ng kasal namin ay sa noon niya ako hinalikan. Nanlalaki ang mga mata kong napatitig sa kanya at ganoon din siya sa akin. Parehas kaming gulat sa nangyari at napakaw ang tingin namin sa isa't isa. Pero may kung ano sa mga mata ni Daven habang nakatitig sa akin na hindi ko alam kung ano. I mentally shocked my head at ako ang unang nagbawi ng tingin. Itinukod ko ang mga kamay ko sa magkabilaang gilid niya para maiangat ko ang katawan ko.
Sinubukan kong ibangon ang sarili ko pero hindi ako nagtagumpay. Bumagsak ako sa katawan niya at sakto ang pisngi ko sa matitipuno niyang dibdib. Dahil na rin sa pag-a-adjust ko kanina nang tinukod ko ang mga kamay ko. Rinig na rinig ko ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso niya. At ramdam kong ganoon din ang pintig ng puso ko ngayon. Mas lalo akong hindi mapakali sa loob ng kwarto nang dahil sa nangyari kanina. Mas lalong hindi ko alam kung ano ang dapat kong iakto ngayon. Nasa iisang kwarto lang kami. Dapat ba akong humingi ng sorry? Pero teka lang, parang ang labas ay lugi pa siya. Kahit naman hindi siya ang first kiss ko, mahalaga pa rin sa akin kung sino ang magiging second kiss ko. And I feel relief na siya ang naging second kiss ko. Kung tatanungin niyo ko kung sino ang first kiss ko ay hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung sinong Poncio Pilato ang nagnakaw sa first kiss ko. Madilim kasi noon sa backstage, tsaka matagal na iyon, first year college pa lang ako noon. Nangyari iyon nung mismong araw na pinanood kong maglaro ng basketball si Daven sa eskwelahan nila. Kung bakit ba kasi naisipan ko pang puntahan ito para personal na batiin dahil sa pagkapanalo ng team nila. Naligaw lang naman ako noon at napadpad sa backstage. May stage kasi ang basketball gym nila. It happened like a whirlwind. Bigla na lang may nanghila sa akin. Sina po ang magkabila kong pisngi at goodbye first kiss na. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na malaman kung sino o kahit makita o marinig man lang ang boses ng hinayupak na iyon. Dahil sa pagkabigla ko, naitulak ko ito at tumakbo na ako palayo, na sana ay hindi ko na lang ginawa. Dapat sinampal ko ito bago ako umalis. Hinding-hindi ko siya mapapatawa dahil ninakaw niya ang para kay Daven. Kanina pa sa balkonahe si Daven, pagkatapos mangyari ang accidental kiss, kanina ay dumiretso ito sa balkonahe ng kwarto niya. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Inaantok pa naman din ako. Bahala siya sa buhay niya basta ako matutulog na ako. Pinagpag ko ang inuupuan kong couch pagkatapos ay nahiga na ako. Ilang sandali lang kusa nang nagsara ang mga talukap ng mga mata ko dahil sa antok. Pagkagising ko kaninang umaga sa kama na ako nakahiga at wala na sa kwarto si David. Nakaalis na rin ito sa bahay. Ang Don lang ang naabutan kong kumakain ng almusal sa dining area. Kanina lang nalaman ng Don na nag-aaral pa ako at laking tuwa niya nang malaman niya. Pero hindi ko na pinaalam ang tungkol sa trabaho ko dahil siguradong dadagdagan lang niya ang pera ang binibigay niya. Maghihinala siyang kulang ang binibigay niyang allowance sa akin buwan-buwan. Kaya imbis na dumiretso sa eskwelahan kanina ay dumaan muna ako sa cafe.com para makapagpaalam na hindi muna ako makakapasok sa trabaho ng 1 linggo. Ibabawas na lang nila sa sahod ko na siyang pinaghinayangan ko dahil sayang din iyon. I unconsciously eating my food. Monday ngayon kaya may pasok sa eskwela. Kasama kong kumakain sa cafeteria ang mga kaibigan ko. Pero parang mag-isa lang akong kumakain dahil sa lalim ng iniisip ko. Paanong napunta ako sa kama? Sa pagkakaalam ko sa couch ako nakatulog. Di kaya kusa akong gumapang papunta sa kama habang natutulog ako? Bigla ako nangilabot dahil sa naisip. O di kaya'y binuhat ako ni Daven papunta sa kama. Biglang nag-init ang mukha ko. Oo, mukha talaga, hindi lang ang mga pisngi ko as in buong mukha. Bigla akong napahiyaw na siyang napabalik sa akin sa tamang huwesyo nang biglang sundutin ni Barry ng straw ang butas ng ilong ko. Napakamot ako sa ilong ko dahil bigla itong nangate dahil sa ginawang pagtusok ni Barry. Umamin ka babae, is PJ yang iniisip mo no? Taas kilay na tanong ni Barry. Hindi ah? Tanggi ko. Bakit? Kanina ka pa tulala, tapos bigla-bigla na lang namumulay ang mukha mo. Yung buong mukha mo talaga. Mainit kasi. Tama, ang init dito sa cafeteria. Dahilan ko sabay paypay sa mukha ko gamit ang mga kamay ko. Binigyan niya ako ng nagdududang tingin. Asus! Sabay tusok niya sa hawak niyang straw sa inumin niya, sabay inom. Tama kayo kung ang iniisip niya na yung straw na ginamit niya sa pagtusok sa butas ng ilong ko at ang straw na sinubo niya ngayon ay iisa. Nagkatinginan kami ni Sadie at sabay kaming napailing pero deep inside tumatawa na kami.
Baka nga nagka-cartwheel na si Sadie sa isip nito. Teka, naglinis na ba ako ng ilong lately? Hindi ko ata sure. Masumara pa ito ah. Sabay angat pa nito ng iniinom niya. 3 araw na akong natutulog sa kwarto ni David. 3 araw na rin siyang hindi umuwi dahil busy ito sa kumpanya nila. O baka naman talagang ayaw lang niya akong makasama sa iisang kwarto kaya lagi siyang nagpapaka-busy. Kahit na wala siya sa kwarto, sa sofa pa rin ako natutulog dahil feeling ko wala akong karapatan na humiga sa kama niya kahit asawa niya pa ako sa papel. Pero ang pinagtataka ko, palaging sa kama ako nagigising. Nung minsan tinanong ko si Nay Esther kung umuwi ba si David ay hindi naman daw. Konting-konti na lang maniniwala na akong nag-i-sleepwalk ako. Hindi maipinta ang mukha ni Barry habang nakatutok sa cellphone nito. Ni hindi na nga nito namamalaya na nauubos na namin ni Sadie ang pagkain nitong French fries. Maya't maya ay biglang nilapag nito ang cellphone niya sa gitna ng mesa. May litrato ng isang maganda at sexing babae na halatang Amerikana dahil blondie ang kulay ng buhok nito. Huy bakla, natutomboy ka na ba? Usisa ni Sadie. Mukhang may himala ata at nagka-interes si Barry sa isang babae. Umingos ito. No way, highway. Hamunin ko pa ng sabunutan ng babaeng yan eh. Ba't may picture ka ng babae? Sadie, my dear. Malambing na saan nito tsaka umarting na susuka. You should know your enemy. Ano namang kinalaman ng babaeng yan sa'yo, aber? Itinuro nito ang litrato. Ang babaeng yan, ang peste sa pagmamahala namin ng Fafa Daven ko. Astrid Monroe, 24 years old, an international model. Napatingin ulit ako sa litrato at napatitig dito. Astrid Monroe. Bigla akong nanliit habang nakatingin ako sa litrato. Sobrang ganda nito. Hindi na ako magtataka kung totoo mang siya ang first love ni David. Feeling ko nagmumukha lang akong katulong sa tabi nito. In fairness, maganda siya. Mukha nga lang maldita. Sa itsura pa lang niya, alam mo na may attitude na. Komento ni Sadie. Natanggal lang ang paningin ko sa litrato nang bigla itong kunin ni Barry kaya nabaling ang atensyon ko sa kanya. Umikot ang mga mata nito. Mas maganda naman ako ng 10 paligo dyan, no? Ang tsaka-tsaka. Nagtataka nga ako kung paano naging model yung hito na yan. Sa bagay, kung ikukumpara ito kay Mindy, di hamak na mas maganda naman itong kaibigan natin. Sabay tapik ni Sadie sa balikat ko. Sinasabi mo lang yan dahil kaibigan mo ko. Kontra ko. Feeling ko kasi hindi ako kagandahan kahit pa marami nagsasabi na maganda raw ako. Di tanungin natin si Fafa Enoch. Ipakita natin sa kanya yung litrato ni Hito. Tapos, tanungin natin kung sino sa inyo ang mas maganda. Suwestyon ni Barry. Umiling si Sadie. Unfair pa rin. Malamang si Mindy ang mas maganda para kay Enoch dahil may gusto ito sa kaibigan natin. Wala nga sabing gusto sa Enoch sa akin. Gumagawa lang. Meron. Ani nila at pinandilatan pa ako ng mata ni Barry. Bumuntong hininga na lang ako. Tinaas ko pa ang mga kamay ko na para bang sumusuko na ako. Natoon ang atensyon namin nang may marinig kaming mga impet na tili. Napatakip na lang kami ni Sadie ng tenga nang si Barry na ang tumili. Nasa bungad lang naman ang mga basketball players sa pangunguna ng team captain nilang si Enoch. Mukhang kakagaling lang nila sa practice dahil naka-jersey pa sila at may konting pawis. Mukhang hindi pa sila tapos sa pag-e-ensayo at naisipan lang na kumain muna sa cafeteria. Mukhang pinaghahandaan talaga nila ang nalalapit na basketball university competition. Eksenadorang kokak. Ani ni Sadie. Napatingin sa pwesto namin si Enoch kahit pa malayo sa pwesto namin ang bungad ng cafeteria dahil sa lakas ng bunganga ni Barry. Pagkakita sa amin, agad itong ngumiti. Lumabas tuloy ang mga dimples nito na siyang nakadagdag sa karesma nito. Oh gosh, may sugwapo Fafa Enoch. Nagdi-daydream pang saad ni Barry habang papalapit sa amin si Enoch. Hi Mindy. Bati nito pagkalapit sa table namin. Ay, ang lupet. Love is blind nga talaga, si Mindy lang ang nakikita. Bulong ni Barry na agad ko namang kinurot. Hi Enoch, I'm here too. Oh, hi Barry.
Hi, Sadie. Bati nito. Zap? Tugon ni Sadie. Upo ka. Dito ka na lang sa table namin. May vacant pa namang seat dito sa tabi ko. Yaya ni Barry na hindi ata nangangalay kakangiti sa bagong dating. Agad naman itong umupo. Salamat. Are you done eating? You can get what you want. It's my treat. Then, can I have you? Wala sa sariling tura ni Barry. Ha? Kumuha ng isang kutsarang cornix si Sadie at walang pasabing isinubo iyon kay Barry. At sinunod pa nito ang isang kutsarang suka. Napalunok na lang ako habang tinitignan si Barry ang asim noon, panigurado. Biglang tumayo si Barry at pinandilatan si Sadie. Namumula na ang buong mukha nito. Hindi na nito naituloy ang pagsigaw dahil nginuso ni Sadie si Enoch na siyang katabi ko at katabi rin nito. Dahan-dahan itong umupo with poise, tsaka ngumiti ng pilit kay Enoch na nakatingin lang sa kanya. Walang asin. Bakla, nakalimutan mong lagyan ng asin yung suka. Haladali, kumuha ka ng asin. Tsaka nito pinagtulakan si Sadie habang nakangiti pa din sa katabi nito. Biglang tumayo si Sadie kaya biglang sumalampak si Barry sa sahig dahil na off balance ito. Naghari ang katahimikan sa cafeteria habang nakasalampak pa rin ito sa sahig. Daven's grandfather waved to us as he bid goodbye. Nang makapasok ito sa airport, kumaway din ako at ngumiti. Naramdaman kong inalis na ng katabi ko ang pagkakahawak sa bewang ko nang hindi na namin matanaw ang lolo niya. Pero sa kasamaang palad natapilok pa ako. Nasabi ko ba sa inyong nakasuot ako ng 3 inches na sandal? Ang sakit ng kaliwang paa ko. Hindi kasi talaga ako sanay magsuot ng mga sapatos na may tako kahit ilang inches pa yan. Umupo ako sa may gilid tsaka ko kinalas yung sandal. Maglalakad na lang akong nakapaa, mapapabilis pa ako. Sabihin na natin yung 1 oras na lakaran ay magiging 55 minutes na lang kung nakapaa lang ako. At least, pinagtitinginan ako ng mga tao pati na rin ng mga nagdadaan ng kotse pero wala akong pakialam. Sumilong ako saglit sa isang malaking puno sa may gilid ng daan. Ilang beses akong huminga ng malalim. Hinihipan ko ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha ko. Nang mapadako ang tingin ko sa mga paa ko. Napangiwi ako nang makitang napakarumi na ng mga ito. May dumi na rin ang bestida ko. Paniguradong mukha na akong haggard, mukhang pulubi. Napangusa na lang ako nang wala sa oras. Ang pangit ko na nga mas lalo pa akong pumangit. Napaangat ako ng tingin nang may humintong sasakyan sa tapat ko. At lumabas mula doon ang puso ko. Puso talaga. Daven. Sambit ko sa pangalan ng lalaking naglalakad palapit sa akin. Teka, sa akin ba talaga? Tumingin ako sa paligid, baka nasa malapit lang si Astrid. Ang bitter ho. Such a freak. Komento nito, tsaka pinitik ang noo ko. Ha? Wala sa isip kong hinawakan ang noo ko kung saan niya ako pinitik. Napatitig ako sa kanya habang sinisipat niya ang itsura ko. Si Daven ba to? Alien o baka multo? Nakatulala pa rin ako kaya hindi na ako namalayan kung paano ako nakasakay sa kotse niya. Feeling ko kasi hindi naman ako gumalaw ng kahit konti. Naramdaman kong umusad na ang kotse. Binalikan niya ako. Does it mean he care for me? Sinulyapan ko siya. Tutok na tutok siya sa pagmamaneho. Napahawak ako sa dibdib ko at dinama ito. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Epekto siguro ng mahabang lakaran kanina. Pero alam kong hindi iyon ang dahilan. Agad akong tumingin sa labas ng bintana nang maramdaman ko. Nag-init ang mga pisngi ko. Nang huminto ang kotse sa tapat ng isang convenience store. Wala akong nagawa kundi ang sundan nang tingin si Daven papasok dito. Feeling ko hindi ako nakagalaw nang binuksan niya ang pintuan ng kotse sa side ko. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Shit, feeling ko. Kakapusin ako ng hininga. Pinihit niya ako paharap sa labas ng kotse, paharap sa kanya. Nakalaylay sa labas ng kotse ang mga paa ko. Inayos ko ang bestida ko, medyo tumaas kasi nang pinihit ako ni Daven. Ang lapit namin sa isa't isa. Nakatingin lang ako sa kanya sa mga mata at ganoon din siya sa akin. Hanggang dumapo ang tingin nito sa mga labi ko. I unconsciously bite my lips. Dahil sa nararamdaman kong tensyon sa aming dalawa.
Hindi nakatakas sa paningin ko ang paglunok at ang paggalaw ng mga labi niya kahit saglit lang ito. Tinuon niya ang pansin sa supot na bitbit niya na may tatak ng isang convenience store. Nahigit ko ang hininga ko nang dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Eto na ba yun? Narealize na ba niyang ako ang mahal niya at hindi ang hito na yun? Nabalik ako sa realidad nang makaramdam ako ng malamig sa paa ko. Wet tissue. Sa napakapait na realidad sa club. Nanlaki ang mga mata ko nang dahan-dahan itong pinupunasan ang marurumi kong paa. Daven, ako na, kaya ko naman. Please, ituloy mo. Pipi kong dasal. Hinila ko ang paa ko mula sa pagkakahawak niya pero mas hinigpitan lang niya ang pagkakahawak. Don't move, he said in a firm way. Nakatuon lang ang buong atensyon niya sa paglilinis sa paa ko. Sa totoo lang, gusto kong maiyak habang nakatingin sa kanya ngayon. Hinding-hindi ko ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo ang sandaling ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taong pagsasama namin, ngayon ko lang naramdaman na may pakirin pala siya sa akin kahit papano. Freak, you look like a dump. Crying for nothing. Tumayo siya ng maayos, kinuha niya yung panyo sa bulsa niya at pinunasan ang mga luha ko, na hindi ko namalayang tumulo na pala. Dahil sa ginawa niya, mas lalo akong naiyak. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito. I'll treasure it. Dahil maraming unexpected na nangyari sa amin ni David at hindi ko akalaing hindi pa tapos dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay niyakap niya ako. Agad din naman siyang kumalas at hinawakan ako sa magkabilang balikat at tinitigan ako. I closed my eyes as he leaned closer to me. He kissed me, we kissed, but this time it's not an accident. My eyes are still shut while he gently pushed me away. I slowly opened my eyes and when I did, I saw how mesmerized he was while looking straight in my eyes. Tell me, have we met before our marriage? The answer is both yes and no. I've seen him before our marriage, many times, because I used to stalk him back when I was a freshman and he was a graduating student. Lagi ko siya noong inaabangan sa labas ng school gate nila tuwing bago ako umuwi. Though, parehas lang ang oras ng dismissal namin. Tinatakbo ko ang distansya ng school naming dalawa para lang abangan siyang lumabas sa eskwelahan nila. Mabuti na lang at hindi ito umuwi agad dahil may practice pa ito sa basketball araw-araw after dismissal. Uuwi lang ako sa tinutuluyan kong apartment pag lumabas na sa gate ng kanilang school ang mamahalin nitong kotse. Sa totoo lang, hindi ko siya nakikita sa loob ng kotse dahil heavy tinted ito. Pero kontento na ako makita ang kotse nito. Ini-imagine ko na lang kung anong ekspresyon niya sa loob tuwing dumadaan ito. But I doubt kung nakita na niya ako noon. Sa tingin ko kasi malabong mangyari iyon. I see. Yan ang naging tugon niya nang sagutin ko nang ihindi ang tanong niya. Naalimpungatan ako nang may tumatamang sinag ng araw mula sa bintana ng kwarto ko. Habang nakapikit pa rin, kinapa ko ang bedside table kung saan ko nilapag kagabi ang cellphone ko. Pero napamulat ako ng mata nang hindi ko ito makapa. Naupo ako sa kama at napahika pero gano'n na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang mapansin ko kung nasan ako. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata para masigurado kung hindi ako namamalikmata lang. Anong ginagawa ko sa kwarto ni David? Napatingin ako sa bedside table, wala doon ang cellphone ko. Wala doon dahil wala ako sa kwarto ko. Sa pagkakaalam ko kasi sa kwarto ako natulog kagabi dahil nga umuwi na ang lolo ni David kaya hindi na namin kailangan magpanggap. Anong oras na kaya? Bigla akong napatingin sa pinto ng banyo nang bigla itong bumukas. Oh my! Ang hot ng asawa ko. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa katawan ng asawa ko. Nakatapis lang kasi ito ng tuwalya sa may bewang nito at nagpupunas ng basang buhok gamit ang maliit na tuwalya. Take a picture. It will last longer, wife. Nakangisi pa siya ng nakakaloko. Namula ako dahil sa sinabi nito. At ano daw? Wife? Napayuko ako dahil sa hiya. Sino ba kasing nagsabing lumabas siya ng banyo na nakatapi lang ng tuwalya? Babae lang ako na umiibig, masyadong marupok. Hindi ko namamalayang nakalapit na pala siya.
Tinukod ito ang isang tuhod sa kama at pati ang dalawang kamay nito. Tsaka dumukwang palapit sa akin. Ramdam kong nag-iinat ang buong mukha ko. Anong balak niyang gawin? Ang lapit na ng mukha niya sa mukha ko. Kaya napaatras ako ng konti na hindi naman niya hinayaan dahil pinigilan niya ako. Nilagay nito ang isang kamay sa likod ng ulo ko. Napapikit na lang ako hanggang sa maramdaman kong hinalikan niya ako sa noo. Napamulat ako dahil sa ginawa niya. Good morning. Bati niya tsaka niya pinagdikit ang mga noo naming dalawa. Napangiti na lang ako ng kusa ng masilayan kong nakangiti rin siya. Yeah, it's indeed a good morning. Marami ang nagbago simula nung umalis ang lolo ni Daven sa bahay. It's been 2 weeks. Daven gave a chance to our relationship, to our marriage. Siya mismo ang nagsabi na bakit hindi namin etry. Bigyan ng chance ang relasyon namin bilang mag-asawa. Sobrang natuwa ako nung sabihin niya iyon. I hugged him and he hugged me back tight. Hindi ko alam kung ano o sino ang dahilan nito sa pagbibigay ng pagkakataon sa relasyon namin. Pero kahit ano pa man iyon, nagpapasalamat ako ng lubos. Nagluluto ako ngayon ng agahan namin. Simpleng fried rice, itlog, hotdog at ham lang. Typical breakfast. Napangiti na lang ako nang may biglang yumakap sa akin mula sa likod. I know his smell, his addicting perfume. Good morning, wife. Bati nito sabay halik sa bato ko. Good morning din. Sa totoo lang, naninibago pa ako sa setup namin. Nasanay na siguro akong lagi niya akong binabaliwala. But I'm trying to cope because this is what I wish for. Ang maging ganito siya sa akin. Yung pinapansin at pinahalagahan niya ako. Nakapang-opisina na siya, ako naman nakapambahay pa din. Hindi ko pa kasi nababanggit sa kanya ang tungkol sa pag-aaral at sa trabaho ko. Ewan ko ba, may bahagi sa akin na gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga ito. Pero may parte rin na nagsasabing hindi pa ito ang tamang oras para malaman niya. Basta. Habang kumakain kami ng agahan, may mga time na sinusubuan niya ako na siyang sanhin ng pagpula ng mga pisngi ko. Nung napansin niyang namumula ako, pinisil pa niya ang ilong ko na siyang nagpapula pa sa akin lalo. Yeah, he's teasing me. Ngayon ko lang nalaman na may mga ganito pala siyang side, na mischievous side. Pagkaalis niya, tsaka ako nag-ayos papunta sa eskwela. Kinagabihan, maaga itong umuwi, buti na lang, at naisipan kong wag mo nang pumasok sa cafe.com. Nag-aayos ako ngayon dahil sa labas raw kami kakain. Nagsuot ako ng dress dahil napaka-espesyal ng gabing ito para sa akin. Ito kasi ang unang pagkakataon, nakakain kami sa labas ng kaming dalawa lang. Dati kasi kumakain lang kami sa labas pag umuuwi ng bansa ang lolo niya. Minsan sa labas kaming tatlo kumakain. Paglabas ko ng bahay, nadatnan ko siyang nakasandal sa kotse nito. May kausap ito sa telepono at ang isa nitong kamay ay nasa loob ng bulsa nito. Nang mapansin niya ako, agad niya akong nginitian. Ganoon din ako sa kanya. Ang gwapo talaga ng asawa ko kahit simpleng polo shirt at jeans lang ang suot nito. Nagpaalam ito sa kausap sa telepono. Tsaka niya ako hinapit sa bewang, papalapit sa kanya. Tsaka niya ako hinalikan sa labi ng mabilis. Bitin. You look gorgeous. He complimented. Ikaw rin. Tugon ko. Let's go before I think twice. Hinalikan ulit niya ako sa labi pero this time mas matagal. The dinner went well. Siya mismo ang naghiwa ng stick ko at sinubuan pa niya ako, though nung una medyo naiirita ako sa waitress na kumuha ng order namin. Obvious kasi na may gusto ito sa asawa ko. Kumakatitig kasi parang wala ako, buti na lang. Parang ako lang ang babae sa paningin ng asawa ko. Naks naman. After our dinner, we went home straight. Magkatabi kami sa kwarto niya. We hug each other as we doze off. I will wait for the time that he'll tell me that he loves me. Alam kong posible iyong mangyari. Ang kailangan ko lang gawin ay ang maghintay. Sana lagi kaming ganito. Sana lagi siyang ganito. But my nightmare came when she came back. Tell me what happened to the chance that you promised. Palagi ng madaling araw kung umuwi si Daven na siyang kinakabahala ko. The sweetness are gone. At gaya ng dati, para na naman akong hangin sa paligid niya. Lagi rin itong abala sa cellphone nito. Yeah, I'm worried. Freaking worried.
Napabalik ako sa huwesyo nang tapikin ako ni Barry. Okay ka lang, girl? Oo. Tumango ako at ngumiti ng tipid. Gumagawa kami ng report namin para sa isa naming major subject. Kaming tatlo ang magkagrupo at naisipan namin, or should I say, naisipan ni Barry na sa isang cafe na lang malapit sa school namin pag-usapan ang tungkol sa report namin. I shrugged my head mentally. Ang report dapat namin ang kailangan kong isipin. So, sino sa atin ang magre-report sa harap? Tanong ni Barry habang maarting umiinom ng frap nito. Yan talaga ang concern mo? Wala pa nga tayong report? Inis na tugon ni Sadie. Biglang nagpapadyak si Barry na parang batang may tantrums. Wala akong alam tungkol sa iklavo-iklavo na yan, so spare me. Spare mo mukha mo. Ikaw magbayad ng mga ito, ha? Sabay turo ni Sadie sa lahat ng pagkain at inumin sa mesa namin. Oh sure, yun lang pala. So, ikaw nang bahala sa report natin? Taas kilay na tanong ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Sadie. Short ako ngayon eh. Kailan ka ba lumaki? Abot? Ako nang gagawa. Present ako. Sabay silang napatingin sa akin. The best ka talaga. Nag-thumbs up pa sila sa akin. Napabuntong hininga na lang ako tsaka sumipsip sa frap ko. Kailangan ko ng distraction ngayon at sakto ang paggawa ng report. Para hindi palaging problema ang nasa isip ko, kailangan ko rin palang magpadala ng pera sa mga magulang ko sa susunod na weekend. Oh my, is that my boyfriend? Naagaw ng pagsigaw ni Barry ang atensyon namin ni Sadie. Boyfriend? May nagkakamali? Nakangising pang-aasar ni Sadie. Hindi pinansin ni Barry ang pang-aasar nito. Nakatingin lamang ito sa labas ng cafe kung nasaan ang isang mamahaling restaurant sa tapat ng kalsada. Teka, si Daven ba yun? Sino yung kasama niyang babae? Daven? Kasamang babae? Oo, siya nga at may kasama siyang babae. Pinagtataksilan niya ako, friend. Madramang tugon ni Barry. Biglang nanlamig ang mga kamay ko dahil sa narinig. That should be my line, not Barry's. Ay, huwag kang ilusyonada. Hampasin kita ng kapinbarako dyan eh. Pairap na tugon ni Sadie. Pinagtataksilan? No, Mindy, wag kang tumingin sa labas, wag kang tumingin. But my body betrayed me. And they're right, he's there with other woman. The woman with him is beautiful, no beyond beautiful, I think. And she have a body that only goddess possess. Napaiwas ako ng tingin habang tumatagal kasi ang pagtitig ko sa babae ay nanliliit ako sa sarili ko. Ano namang laban ko sa ganoong klaseng babae? Halatang may pinag-aralan ito samantalang ako. Ay, may class din ito, yung tipo ng babaeng nararapat sa mga mamahaling restaurant at hindi po pwede sa kung saan saang kainan lang. Pinilit kong tumayo kahit nanginginig ang mga binti ko. Restroom lang ako. Hindi ko na hinintay ang tugon nila. Agad kong kinuha ang backpack ko at naglakad patungo sa restroom ng cafe. Pagpasok ko sa isang cubicle, nagsimulang tumulo ang mga luha ko. I cried my heart out. Dahan-dahan ako napaupo sa sahig ng restroom na para bang isang kandila na unti-unting natutunaw. Ang sakit, sobrang sakit. Nang mahimasmasan na ako, naghilamos ako para hindi nila mahalatang umiiyak ako. Huminga ako ng malalim bago bumalik sa mesa namin. Ba't ang tagal mo? Tanong agad ni Sadie sa akin pagkaupo ko. Uminom muna ako bago ito sagutin dahil biglang nanuyo ang lalamunan ko. Maraming tao sa restroom. Pagdadahilan ko kahit ako lang mag-isa sa restroom. By the way, familiar sa akin yung babaeng kasama ni Daven. Napakagat ako ng labi dahil sa sinabi ni Sadie. Parang nakita ko na siya kung saan, hindi ko lang alam kung kailan. Speaking of it, feeling ko rin nakita ko na siya somewhere. Ah, tama. Biglang hinampas ni Barry ang mesa. Ano yun, bakla? Excited namang tanong ni Sadie. Siya yung nasa picture, tama. Yung sa picture, yung rumored first love ni Papa Daven. Tuwang-tuwang sambit nito. So, it's not rumored anymore. Patango-tangong sambit ni Sadie. I felt uneasy. Naalala ko na rin, yeah, they're right.
Yung babaeng kasama ni Daven ay walang iba kundi ang first love niya, si Astrid. Kaya pala biglang bumalik siya sa dati. Naramdaman kong nagbabadya ng tumula ang mga luha ko, kaya napatayo ako. Ayoko makita nila akong umiiyak dahil paniguradong magtatanong sila. Kahit mga kaibigan ko sila, ayoko silang idamay sa problema ko. At higit sa lahat, ayoko mag-aalala sila sa akin. Napatingin silang dalawa sa akin nang bigla akong tumayo. Mauna na ako para masimulan ko na ang mag-research para sa report natin. Pagdadahilan ko, napatango na lang sila. It's already past 7 in the evening. Narito pa rin ako sa gilid ng kalsada naglalakad ng walang patutunguhan. Gusto ko makapag-isip-isip. So what now? Ano nang mangyayari sa akin ngayong bumalik na ang babaeng tunay na mahal na lalaking mahal ko? Kung dati na kaya niya akong baliwalain, ngayon pa kayang bumalik na si Astrid. Feeling ko wala na akong karapatang bumalik sa bahay na iyon. Dahil sa una pa lang ay wala na ako sa tamang posisyon para tumira sa bahay na iyon. Pinahid ko ang mga luha ko gamit ang palad ko. Huminga ako ng malalim at tumingala sa kalangitan. Napangiti ako nang makita kong napakadaming mga bituin pero bigla ring naglaho ang ngiting iyon. Nang napatingin ako sa kalsada sa mga nakahintong sasakyan. Napangiti ako ng mapait at sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Great timing. Sa nakikita ko ngayon, masasabi kong bagay na bagay sila. In front of me now is the familiar expensive car. Nakababa ang bintana nito kaya kitang-kita ko kung gaano kasaya ang dalawang taong lula nito. They love each other, tease each other. She clung her arms with his while leaning on his shoulder. They are definitely the sweetest couple I've ever seen before. Seeing a couple like that makes my heart melt, but now it makes my heart breaks into pieces. Because the guy in front on me is my husband with other woman. Nakatingin lang ako sa kanila hanggang sa umandar na ulit yung kotse. Mindy, ikaw nga. Napatingin ako sa tabi ko. Enoch, ikaw pala. Tipid ko siya nginitian. Wait. Nabigla ako nang bigla niyang hinawakan ang magkabila kong balikat at pinaharap ako sa kanya. Napaatras ako nang biglang inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at tinitigan ako. May sore eyes ka ba? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa tanong niya. Wala no? Naitulak ko siya nang mahina at agad akong umiwas ng tingin. Siguro namumula na ang mga mata ko sa kakaiyak. Narinig ko ang malakas nitong pagtawa kaya napatingin ako sa kanya. Kulang na lang gumulong siya sa kakatawa. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit maraming babae at binabae ang nagkakagusto sa kanya sa university. Gwapo, matalino, mabait, athletic at bonus na lang na nanggaling ito sa mayamang pamilya. Tumigil ka na nga dyan. Pinagtitinginan ka na ng mga tao. Nagmumukha ka ng baliw dyan. Tumigil ito sa pagtawa at tumayo ng tuwid. Baliw? Ako? Sa gwapo kong to? Sabay nguso nito. I chuckled lightly. So, kapag gwapo hindi nababaliw. Tumango naman ito na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Sa pagkakaalam ko kasi ako lang ang gwapo dito sa mundo. Bulong nito. Oh? Bigla atang humangin na. Maya't maya biglang bumigat ang balikat ko. So, san mo ko ililibre? Napataas ako ng isang kilay dahil sa tanong niya. Ha? May alam ako masarap na gotohan malapit dito. Libre mo ko ha? Sabay ngiti niya. Nagpatiano na lang ako sa kanya habang nakaakbay siya sa akin. Yeah, I should treat him. Kasi dahil sa kanya nawala sa isip ko ang lahat ng nangyari kanina kahit saglit lang. Sige, tara. I smiled back at him sincerely. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam na akong umuwi na. Nang makarating ako sa bahay ay naroon na at naghihintay ang asawa ko. Halatang hinihintay niya ako dahil naroon siya sa sofa at mukhang kanina pa siya naroon. Saan ka galing? Tanong nito sa akin. Kumain lang kami sa lugawan. Aniya. Mariing nakatitig sa kanya ang asawa ay waring tinatansya siya. Gusto mo ba ang lalaking yun? Mahinang tanong niya. Napakunot noo ako at tumingin sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Inis na sabi ko sa kanya. Nakaramdam na ako ng inis. Alam kong hindi mo na ako mahal, Mindy.
Nakita niyang namumula ang mga mata nito. Alam mo kung sino ang mahal ko? At ikaw lang yun. Bakit binabalik mo sa akin ang ginagawa mo? Nagdadahilan ka ba para tuluyang iwan ako? Hindi ba't may Astrid ka na? Hindi ko napigilan ang luhang kanina pa nagbabadya sa aking mga mata. She is nothing, Mindy. Sagot niya. Pinahid ko ang mga luha ko at muli ko siyang nilingon. Nothing? Bakit ganon? Bakit patuloy mo pa rin ako sinasaktan? Tumingala ako upang pigilan ang luhang muling nagbabadya. Sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko. Handa na akong iwan siya at palayain siya. Alam ko, sobra na kitang nasasaktan. Patawarin mo ko. Nagkita kami ni Astrid para maayos na maghiwalay. Umiling ako. Huwag mo na akong utuin. Tama ka, I'm freak. Kaya simula ngayon, pinapalaya na kita. Go for our annulment. Nakita ko ang pagbaha ng lungkot sa mga mata niya. Pero ayokong intindihin dahil ayokong umasa. Tumayo si Daven at lumapit sa akin. Hindi na ngayon. Dahil simula ngayon, itatama ko ang pagkakamali ko. Matagal ko nang na-realize na ikaw na ang mahal ko, Mindy. Marahang hinawakan ang mukha ni Mindy. Tila naiiyak si Daven. Tumingin ako sa kanya at nagtatanong ang mga mata ko kung may katotohanan ba ang mga sinabi niya. Let's get married again? Tanong ni Daven sa akin. At heto ang grupo ko para magpadala na naman sa kanya. Hindi ko pa naririnig, Daven. Nakangiting sabi ko. Nagtataka man ay biglang tumawa si Daven bago humalik sa pisngi ko. I love you, Mindy, my wife. Let's get married again? Tanong niya sa akin habang hawak ang mga kamay ko. Oo naman. Lalo ako napaiyak sa sinabi niya sa akin. Isang buwan ang lumipas nang muli kaming magpakasal. At ito na ang bagong simula ng aming masayang pagsasama.